Nais ko pong sagutin ang katanungan po ni Myla Uribe. Ano po ibig sabihin ng Koch etiology, no? Koch etiology cannot be entirely ruled out. Yung kasing result ng kanyang x-ray, ang result ang nakalagay, Koch etiology cannot be entirely ruled out. Ano po ba ibig sabihin nito? Ito pong Koch etiology, ito yung mga hakbang na ito ay para matiyak na ang mikrobyo na nakita ay talagang ang dahilan ng sakit. Kinikilala nila yung mikrobyo, alamin nila kung anong klase mikrobyo ito. Ito ibig sabihin ng Koch etiology. Kasi yung kasing Koch infection, kaya lang hindi pa rin nila ma-rule out kasi ang Koch infection, ito po ay Bacillus of genus Microbacterium tuberculosis. Nagiging sanhi ito ng TB. Ngayon dahil ang nakalagay, Koch etiology cannot be ruled out, kaya kanila pang gustong pag-aralan kung itong nakita nilang bakterya, ito'y talaga ay magkukos ng tuberculosis. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo din po yung bell para updated kayo sa aking mga health topic. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click po yung follow, like, and share. Alam mo, para malaman po nating malalim ang kaalaman sa Koch infection, si Robert Koch, ito isang kilalang German physician at microbiologist. Kilala po siya sa kanyang ambag sa larangan ng microbiology, lalo na sa pantukoy sa mga sanhi ng ilang mga nakakahawang sakit. Si Koch ay katulong sa pagtukoy sa mga sanhi ng sakit tulad ng tuberculosis. Natuklasan niya ang bakterya na Mycobacterium tuberculosis bilang sanhi ng tuberculosis. Yung anthrax, natuklasan niya ang bakterya na Bacillus anthrax bilang sanhi ng anthrax. Yung cholera, natuklasan din niya ang bakterya na Vibrio cholerae bilang sanhi ng cholera. Para sa kanyang mga contribution na microbiology, si Dr. Koch ay ginawaran Nobel Prize na Medicine noong 1905 sa kanyang postulate na kilala bilang Koch's postulate. Ito ay ginagamit rin hanggang ngayon upang matukoy ang sanhi ng mga sakit. Yung Koch's postulate ay ito isang serye ng prinsipyo na ginagamit upang matukoy kung anong isang particular na microorganism ang sanhi ng isang particular na sakit. Ang postulate na ito ay pinangalan kay Robert Koch, isang German physician na microbiologist. Ang mga postulate ni Koch ay isang mahalagang kasangkapan sa microbiology and epidemiology. Ginagamit rin ang mga ito upang matukoy ang sanhi ng mga sakit, lalo na sa mga nakakahawang sakit. Kaya yan po, Myra Uribe, tinatanong mo nga kung anong ibig sabihin ng Koch etiology cannot be entirely ruled out. Bago pa natin laliman ng inyong kasagutan sa iyong katanungan, paalala mo na po sa vitamin at B complex. Alam natin ang tuberculosis ay laganap sa Pilipinas. Yung ating dating presidente Manuel L. Quezon, ito ang kanyang kinamatay. Napakahalaga ng Super B complex at vitamin C sa pananatili ng ating kalusugan para hindi tayo mahawaan ng tuberculosis. Tumutulong kasi yung vitamin C, Super B complex, palakasan ng ating immune system at labanan ng free radical. Tumutulong din ito sa production ng collagen, isang uri ng protina na para lumakas ang ating connective tissue, balat, ating buto, no? At ito po ay tumutulong din po para sa panahon ng stress, over fatigue, kulang sa tulog, may panlaban tayo sa infeksyon. At ang Super B complex, bigyan-bigyan tayo ng lakas para yung kinakain natin, makuha natin yung energy mula doon sa food natin. Kasi tumutulong ang Super B complex sa production ng pulang dugo.
para magdala ng oxygen sa buong katawan. May ambag po ang Super B complex at vitamin C sa magandang buhok at magandang balat. Kaya ang tanong mo, Myra, ano ibig sabihin ng Koch's etiology cannot be entirely ruled out? Ito po ay hindi maaring tuluyang ibasura ang posibilidad na isang sakit o condition ay dulot ng mga pathogen na pinakita ni Robert Koch. Bakit hindi natin maaring tuluyang ibasura ang posibilidad na may kinalaman si Koch's postulate sa isang sakit? Ang evolution ng pathogen, ang mga pathogen ay patuloy na nag-e-evolve at nagbabago. Kaya kahit na hindi natin nakikita eksaktong parehong pathogen na natuklasan ni Koch, maaring mayroon pang ibang mga kamag-anak ito nagdudulot ng katulad na sakit. Ang limitasyon ng teknolohiya nung panahon ni Koch, limitado pa ang mga technology para sa pag-aaral ng microorganismo. Pero ngayon, meron na tayong mga advanced tool maaring magpakita ng bagong connection sa pagitan ng pathogen at mga sakit. Ang mga komplikadong sakit ay dulot ng kombinasyon ng iba't ibang factor, kabilang yung genetic, environmental, and lifestyle factor. Kaya kahit na ang isang pathogen ay isang bahagi ng sanhi ng sakit, hindi ito ang tanging dahilan. Lalo na ang mga bakterya tulad ng Mycobacterium tuberculosis, nagdudulot ng tuberculosis sa madaling salita, may mga indikasyon o ebidensya na maaaring may kinalaman ang microbiome ito sa kalagayan ng pasyente, ngunit hindi pa ito tiyak. Yan ang sinasabing hindi pa ma-rolled out. Kailangan pa ng karagdagan pasusuri o impormasyon upang makagawa ng tiyak na conclusion. Mga pagsusuri sa pagdadiagnose upang kumpirmahin ang isang diagnosis ng tuberculosis. Kinakailangan ng particular na pagsusuri, x-ray sa dibdib, kulturan, iko-cultured yung plema, pagsusuri sa balat para sa TB. Ang mga pagsusuring ito ay kailangan upang matukoy kung ang tuberculosis ang sanhi na simptoma ng pasyente. Upang magbigay ng tumpak na assessment sa pasyente, makakatulong ang magkaroon ng karagdagang impormasyon tulad ng kumpletong medical na kasaysayan ng pasyente, detalyadong paglalarawan ng simptoma kasama ng tagal at kalubhaan ng sakit. Ang resulta ng anumang nakaraang pagsusuri or eksaminasyon, may mga kadahilanan na panganib para sa tuberculosis. Halimbawa, nagkaroon siya ng travel, naglakbay siya, tapos nagtrabaho ka, nalantad ka nahawaan ka sa mga kasama mo. Kaya ito kasing pathogen, ito po yung mga microorganism na nagdudulot ng sakit. Yan ang ibig sabihin ng pathogen. Paalala mo na po sa ating crystal oil, ito ay concentrated plant extract. Merong benepisyo to sa katawan. Ito po ay nagpapaginhawa ng sakit at pamamaga. Ito po ay nakakatulong ang crystal oil sa pampaginhawa ng sakit ng ulo, mga pamamaga ng arthritis, pananakit ng kalamnan, haplas mo lang at sakit ng ulo at hilo. Napapabuti yan sa tulog. Yung crystal oil, nagkapag-relax dahil yung aroma, yung amoy niyan, nakakapagpatulog. At saka yung crystal oil, nakakatulong para matanggal ang bara ng ilong, mapabuti yung paghinga mo, mawala yung paninikip ng dibdib mo, at giginhawa ka sa sakit ng tiyan. Kung ikaw ay kinakabag, bloated ang tiyan mo. Nakakatulong din ang crystal oil sa pagkontrol ng pagsusuka. Pangontra din yan sa lamok kasi hindi gusto ng lamok yung kanyang amoy. Kaya tinataboy niya. Kung nakagat ka man ng lamok at kating-kati ka, pahiram ng crystal oil, mawawala agad yung kate. At ang isa pang supplement natin, yung activated charcoal. Ito isang itim na pulbos na nakukuha sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, baon ng nyog. Ito po ay ginagamit na sa matagal na panahon na. Meron siyang antibacterial properties at pumapatay ng ilang uri ng bakterya sa digestive system. Nakakalis ng pamamaga. Nakakaalis ito ng yung bang pagkalason, halimbawa na food poison ka. Tapos, yung na-overdose ka sa gamot. At para mawala yung hangover pag nasobrahan ka ng alak. Pangontra ito sa pagtatae.
tumutulong para makontrol yung diarrhea mo. Nakakaginhawa ng gas at bloating. Sumisipsip ng gas at toxin sa bituka ang activated charcoal. Pampabango pa to ng hininga. Kasi ang activated charcoal, sumisip-sip ng bacteria at toxin sa bibig. Nakakaalis ng baho ng bibig mo. Kaya yan po, maganda, try nyo po yan sa bahay. Ulitin ko po, ang pathogen ay isang organismo na maaaring maging sanhi ng sakit sa isang tao, hayop o halaman. Ang mga pathogen ay maaaring maging bakterya. Ito yung mga single-celled organism na maaaring maging sanhi ng mga sakit tulad ng pneumonia, tuberculosis, and salmonella. O kaya, virus, itong pathogen. Ito po ay mga kailangan ng host upang magparami. Ang virus ay maging sanhi ng mga sakit tulad ng trangkaso, HIV at COVID-19. Yun namang fungi, ito yung multicellular organism, maging sanhi ng athlete foot, mga ringworm, no, at rust. Mga parasite, mga organismo na nabubuhay sa loob ng ibang organismo. Ang mga parasite, maging sanhi ng sakit tulad ng malaria at tapeworm. Kaya yung abnormal na protein, maaaring maging sanhi ng mga sakit tulad ng mad cow disease at kuro. Paano nakakapinsala ang pathogen? Ang mga pathogen ay nakakapinsala sa katawan sa iba't ibang paraan. Sinasakop nila ang selula ng pasyente. Ang mga virus at ilang mga bakterya, maaaring makapasok sa katawan ng tao at magpapadami sila doon. At kanilang pipinsalaan ang selula. Halimbawa, yung COVID-19, pagpasok niyan sa katawan, ay ito po ay magsisimula silang maglabas ng enzyme na tumutulong para tunawin yung cell membrane. Sa pamagitan nito, nakakapasok ang genetic material ng virus sa loob ng selula. Kapag nasa loob ng selula na, itong genetic material ng virus ay nakaka-hijack siya ng cellular machinery ng host. Pinipilit nito ang selula na gumawa ng mga kopya sa sarili nito genetic material at ang mga protina na kailangan para makagawa ng bagong virus particle. Pag nakagawa na sila ng maraming kopya sa sarili nila, ang mga bagong virus particle ay lumalabas sa selula at maghahawa po pa sila sa iba. Gumagawa sila ng lason. Ang ilang mga bakterya at fungi ay maaring gumawa ng mga lason na nakakalason sa katawan. At pwede silang magdulot ng pamamaga. Ang pathogen ay maaaring magdulot ng pamamaga, makapinsala sa tissue at organ. Ang mga pathogen maaaring nakakagambala sa normal na paggana ng ating sistema ng katawan. Kaya po maraming pathogen na pumasok sa ating katawan, doon sila nagpaparami at kanilang sinisira yung ating selula. Tapos gumagawa sila ng lason, lalasunin nila yung ating katawan. Kaya mula minsan ito po ay lalo na po yung bahagi ng ating bituka hanggang sa ating nervous system. At nagdudulot nga ito ang ating immune system sa ating katawan, naglalabas ng immune cell at chemical upang labanan ng pathogen. Gayunpaman, ang sobrang pamamaga ay maring makapinsala sa mga malusog na tissue at organo. Nagagambala yung ating metabolic process. May ilang pathogen na maaaring magambala ang normal na process ng metabolismo ng ating katawan, kaya nagkakaroon ka ng lagnat, pagkapagod, at pagpayat. Ang halimbawa sa dulo ng pathogen ay ito po yung nakakagambala sa normal na paggana ng katawan. Dati tayong masigla, hindi na tayo makakilos. Hinang-hina na tayo, hindi na tayo makakain. Yan pong epekto ng pathogen sa ating katawan. Napakahalaga na meron tayong calcium, magnesium, mahalagang mineral para manatili ang kalusugan ng ating buto. Mahalagang papel ito sa normal na contraction ng ating talamnan, normal na function ng ating nervous system, at regulasyon ng presyon ng ating dugo. Napakahalaga nito para magbigay lakas sa ating katawan. Lalo na pong ating talamnan. Di ba pagka may sakit ka, nanlalambot ka, hindi ka makatayo. Minsan mahalaga po para sa ating katawan, tumutulong ma-regulate yung nerve impulses
kung meron kang calcium, magnesium. Ito rin po ay tumutulong para ma-relax yung ating kalamnan at ma-regulate yung blood pressure ng ating dugo. At nakakatulong ito sa production ng energy. Tumutulong ito para ma-regulate yung tulog natin. Di ba? Pag may sakit tayo, kailangan nakakatulog tayo. Kasi pag nakakatulog ka, bumabalik ang ating lakas. No? Ang tuberculosis, ito ang bakterya ng nagdudulot ng tuberculosis, umaatake sa baga at maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga. Paano mo itong maiwasan itong infection na to sa pathogen? Maring bagay para maiwasan yung pathogen, laging sinasabi sa atin maghugas ng kamay. Ang regular na paghugas ng kamay ay mabisang paraan maiwasan ng pagkalat ng mikrobyo. Kaya ang kamay ay madalas na nakikipag-ugnayan, nakakahawak tayo. Kaya dapat nahugasan ng ating kamay para mikrobyo ay hindi mailipat sa ating katawan, lalo sa ating mata, sa ilong at bibig, para maiwasan natin ang contamination at pagkalat ng mikrobyo sa pagkain. At maprotektahan natin ang ating sarili at sa iba. Kaya ang paghugas ng kamay, ito po ay napakahalaga para yung kasi po yung mga mahihina ang immune system, bata at matanda, mahawaan natin. Kaya kailangan maghugas tayo ng kamay bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, pagkatapos mag-alaga na may sakit para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba. Bago at pagkatapos magpalit ng diaper upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo mula sa diaper at sa ibabaw. Bago kung kayo po ay merong sugat, dapat ito'y nahuhugasan, no? Kung inuubo ka, pag bumabaing ka, dapat ikaw ay takpan mo yan, tapos iwasan ang pagkalat ng mikrobyo sa hangin. Iwasan mo yung humawak sa hayop o dumi ng hayop. Ang sakit mula sa hayop pumupunta sa tao. Kaya kailangan po lagi pong gumamit ng maligamgam na tubig, magsabon, kuskusin ng kamay, at saka po yung kuko, mga pagitan ng daliri, mga 20 seconds. Banlawan yan ng lubusan, maligamgam na tubig, patuyuin ang kamay gamit sa malinis na tuwalya, ayaan matuyo sa hangin. Ang regular na paghuhugas sa kamay, simpleng gawin yan para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Yan. Ang pagpapabakuna din ay maring makatulong sa pag-iwas sa ilang sakit na dulot ng pathogen. Paano gumagana ang bakuna? Ang bakuna po ay isang mahina o inactivated na version ng isang pathogen. Para mas maintindihan pa, ang mikrobyo sa bakuna hindi kasing lakas ng tunay na mikrobyo, kaya hindi ito makakagawa ng malalang sakit. Ang mikrobyo na dinagay sa bakuna ay patay na, kaya hindi na ito nabubuhay at makakahawa. Bakit ginagawa ito? Ang layunin ng paggamit ng mahinang mikrobyo at patay na mikrobyo, ini-inject sa atin ay upang turuan ng ating immune system. Kapag in-inject sa katawan, makikilala ang isang mahina at patay na mikrobyo bilang isang banta. So, pag may pumasok na ganun sa katawan, magpuproduce ng antibodies ang katawan. Ang immune system natin, magsisimula silang gumawa ng antibodies laban sa mikrobyo. Tapos, bumubuo sila ng memorya. Ang mga antibodies na ito ay magiging memory cell. Magtatagal sila sa katawan. Mabilis ang paglaban sa tunay na sakit kapag nakasalamuha ka ng katawan sa tunay na mikrobyo na hinaharap. Yung memory cell na yan, agad nilang makikilala at lalabanan nito. Resulta na mas bilis at pagginhawa, mapag-iwas sa sakit. Sa madalang salita, ang bakuna ay parang isang practice test para sa immune system. Pinapayagan nito ang katawan na matuto kung paano labanan ang isang particular na sakit nang hindi kinakailangan magkasakit ng tunay. Kapag na-inject ang katawan ng bakuna, ay nagtuturo sa immune system na makilala at labanan ng particular na mikrobyo na yon. Kapag nakita ng immune system ang tunay na mikrobyo sa hinaharap,
very effective ito. Nagagawa siya ng antibodies para labanan infection. Yan po ang nagagawa ng bakuna. Pangatlo pa, umiwas ka, no, sa mga nakakatulong ang pag-iwas sa infection. Tapos, kung malam mo may sakit ang tao doon, huwag kang pa-expose. Mag-ingat ka. Palakasin mo yung immune system mo sa pamamagitan ng masustansyang pagkain. Yun ang prutas, mag-iinom ka ng tubig, malinis na kapaligiran. Ang omega-3 fatty acid po, ito po ay nakakatulong po ito para panlaban po ito sa mga pamamaga. Kasi ang ginagawa ng mga mikrobyo, nagkakaroon ng inflammation sa loob ng ating katawan. Kaya ngayon, pag umiinom ka ng omega-3 fatty acid, nababawasan yung pamamaga sa katawan na nagpapalakas ito na malusog na mata, yung paningin natin. Ipaalam niyo po sa akin ang yung pangalan at address at cellphone number ninyo kung gusto yung magpa-deliver ng ating mga health products. Padi-deliver po natin ito sa mga rider, cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Colossians chapter 3 verse 12. Kaya nga, bilang mga pinili ng Diyos, banal at minamahal, isuot ninyo ang inyong sarili ng habag, kabaitan, ang pagpapakumbaba, kahinahunan at pagtitiis. Binabanggit po sa talatang ito ang katangian ng isang mabuting Kristiyano. Nangangahulugan ikaw ay mahabagin. Ikaw ay nakikiramay sa mga nagdudusang mga taong nakapaligid sa iyo. Meron kang mabuting puso, malambot ang loob mo, mapagpakumbaba ka, at saka ikaw ay hindi mapagmataas, mahinahon ka, mapagpasensya ka, mapagtiis ka, at hindi ka basta naiirita, hindi ka basta nawawala ng pag-asa. Ang sabi po ng talatang ito, na dapat sa pamamagitan po ng ating magandang ugali, kahabagang, kabaitan, pagpapakumbaba, kahinahunan, pagtitiis, naray tayo maging katulad ni Kristo na matupad ang layunin bilang mga pinili ng Diyos. Magandang hapon po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.